Magandang umaga muli mga kapatid. Purihin po ang Panginoon at tayo muli ay nandirito upang patuloy na kanyang palakasin at palaguin sa ating pakikinig ng kanyang salita at pagbibigay ng papuri sa kanyang dakilang pangalan. So sa umagang ito ay nasa chapter 11 na po tayo ng Ebanghelyo ni Dr. Luke. At ang babasahin natin ngayong umaga ay mula verse 1 to 4 ng Lucas chapter 11. At kung may mga hawak po kayong Biblia, atin pong buksan nga sa chapter na ito ni Dr. Luke sa verse 1 to 4. At ito ay patuloy pa rin po na ang tawag natin, papakinggan natin. Ito yung pangalawang yugto, ika nga, ng turo ng ating Panginoong Hesus kung paano manalangin. How to pray, number 2. Yan. So number 1 yung napag-aralan natin, narinig natin last week. Ngayon naman ay ang pangalawa. Na actually sinusundan lang natin yung sequence o kung ano yung magkakasunod-sunod na binanggit ng ating Panginoong Hesus doon sa the Lord's Prayer na sinabi nga niya, ganito kayo manalangin. Ano? So kung ang mga alagad ay lumalapit sa Panginoon, nung panahon na yon lumapit sa Kanya para hingin, naturuan silang manalangin, ay ganun din tayo. Lumalapit tayo sa Panginoon ngayon, katulad nung ginawa natin last week, upang patuloy niya tayong turuan na manalangin. Kung kaya't bago natin basahin ang kanyang salita, tayo muna'y manalangin. O aming amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nga po ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan ngayon, sapagkat tulad ng mga naunang mga alagad na lumapit sa aming Panginoong Hesus, inaamin din namin na kung sa aming sarili lang, ay hindi po talaga namin kayang manalangin ng naayon sa inyong kalooban. Kung kaya't kami lumalapit ngayon, Panginoon, na sa amin nga pong patuloy na pag-aaral o pakikinig sa inyong itinuro sa amin na pamamaraan kung paano manalangin, ay tunay na ikaw muli ang magturo sa amin. Sinasamo po namin na buksan mo nga ang aming mga puso't isipan upang kami po ay matuto. At ganun din, nabigyan mo kami ng kakayanan o pagnanais na ang inyong itinuturo sa amin ay amin pong maisabuhay para sa aming ikalalago at para sa inyong kaluwalhatian. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So pakinggan po natin ang salita ng Panginoon sa aklat ni Lucas chapter 11 verse 1 to 4. Siya'y nananalangin sa isang lugar. Nang siya'y makatapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, gaya ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, kapag kayo'y nananalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin ang bawat araw ang aming mga pang-araw-araw na pagkain. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan. Sapagkat pinapatawad naman namin ang bawat nagkakautang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang dalisay na salita, hindi nagkukulang at walang hanggang salita ng Diyos. Nawa siya ang patuloy na magsulat nito o magtanim nito sa ating mga puso't isipan. Okay. So sabi nga natin last week, itong pinag-aaralan natin ay yung ibinigay ng Panginoong Hesus. Siya mismo ang nagbigay po nito. Siya mismo ang nagsalita na
tinuruan niya yung kanyang mga alagad kung paano manalangin. Base sa kanilang request, naturuan sila, kung paano manalangin. And then, makita natin dito na yung unang napag-aralan natin last week, na itinuturo nga ng Panginoon kung paano manalangin, ay ang sinasabi niyang unang-una sa inyong pananalangin ay yung kilalanin niyo muna yung inyong nilalapitan, na siya ang inyong dakilang Ama. Na magamat siya ay napakadakila, napakabanal na Diyos, pero kayo ay kanyang inampun at tinanggap bilang kanyang mga anak dahil sa inyong pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So, sinabi ng Panginoon na kumbaga, bukod sa kilalanin siya is, in a way, sinasabi sa ating Heidelberg Catechism, dapat siguraduhin mo, anak ka nga ba talaga ng Diyos? Yun yung sinasabi sa Heidelberg Catechism natin. So, pangalawa na sinabi ng Panginoon, so pagkilala, papaalala sa atin na ang ating Ama ay dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And then, ang sabi niya, pag nasigurado na ninyo yan, pagka naging, ang tawag natin dito, maliwanag na sa inyong puso't isipan na kayo nga ay anak ng Diyos at siya ay ang inyong Ama, ay saka kayo manalangin ng, sabi doon, hallowed be your name, or yung pagluwalhati o pagsamba sa Diyos. Na parang sinasabi sa atin, ang mga pwedeng sumambalang talaga sa Diyos Ama sa langit ay yung kanyang mga anak. Yung mga nananampalataya sa Kanya, yung kanyang mga tinatanggap sa kanyang pamilya o sa kanyang mga anak. O na kanyang mga anak. And sinabi nga natin na yung itinuro ng Panginoon na panalangin kung tutuusin ay nasa konteksto ng Biblia. Meaning, walang nilalaman yung the Lord's Prayer na hindi natin makikita na itinuturo sa Biblia. Binigyan ko kayo last time ng ilang mga talata na nagtuturo tungkol sa nilalaman ng panalangin na iyon na itinuro ng Panginoon. Pero sa totoo lang, napakarami pong mga passages sa Bible na makikita natin na naglalaman talaga ng mga katuruan na nakasulat doon sa the Lord's Prayer na sinasabi ng Panginoon na nilalaman dapat ng ating panalangin. So, in other words, nung sinabi ng Panginoon Jesus na ganito kayo manalangin, para bang ang sinasabi niya sa mga alagad niya, itong panalangin na ito ay nasa Hebrew Bible ninyo. Nasa Old Testament sa pagtawag natin ngayon, Old Testament. Pero sa kanila noon, Hebrew Bible. At sabi nga natin, nabanggit natin yung turo o yung libro na ginawa ni Matthew Henry tungkol sa panalangin. Dahil yung ginawa ni Matthew Henry na libro tungkol sa panalangin ay kapariho ng pagtuturo na ginawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad na sinasabi niya, kung kayo'y manalangin, ang gamitin ninyo mismo sa inyong pananalangin ay walang iba kung hindi yung katuruan na makikita ninyo sa inyong Biblia. Yung tinasabi nga natin, manalangin kayo sa Panginoon na gamit ang Biblia o gamit ang salita ng Diyos. So, yun yung nakita natin last time, na sa ating pananalangin. Na kumbaga, ang makikita natin, kung babasahin natin yung sabi nga nating halimbawa na libro na itinuro ni Matthew Henry kung paano manalangin, wala naman talagang sikreto. Kasi maliwanag na yung
pamamaraan na itinuro ng Panginoong Hesus at yung pamamaraan na ginawa ni Matthew Henry sa pananalangin ay parehong nagsasabi na gamitin ang scripture o gamitin ang salita ng Diyos mismo para kayo ay manalangin. O sa Biblia nga, taking the Bible back to God. Ano? Taking the scripture back to God. Ano? At bago natin puntahan yung pangalawang petition, yung unang petition ay ang pagsamba sa Diyos o pagluwalhati sa pangalan ng Ama o pangalan ng Diyos. At yung pangalawang petition ay yung Thy kingdom come o dumating nawa ang kaharian mo. So bago natin puntahan yan, mayroon muna akong nais na ipaliwanag din sa inyo kung ano ang tinatawag na pattern na makikita natin dito sa The Lord's Prayer. Marami kasing mga nagsasabi na para daw maging, ano tawag natin dito? Para maging spiritual ang panalangin ng isang Kristiyano, ay dapat daw laging spontaneous. Yung bang, yung walang sinasabi nila, wala kang kodigo in a way, wala kang isinulat, wala kang binabasa, kundi pagtayo mo, ura mismo, mag-iisip ka at mananalangin ka kaagad. Pero dito po makikita natin, yung itinuro ng ating Panginoon na panalangin na tinatawag na nating the Lord's Prayer o the Disciples' Prayer, mayroon po tayong makikitang pattern. O mayroon po tayong makikitang sinasabi ng Panginoon na sa inyong pananalangin, ito dapat yung mga laman. Ito dapat yung nilalaman. Na kumbaga, kung babasahin nga natin din yung sinulat ni Matthew Henry, ito yung mga laman na kanyang pinunuan ng salita ng Diyos. Sa kanyang libro na How to Pray the Bible Back to God, yung libro na yun. So dito makikita natin sa itinuro ng Panginoon na panalangin ay may pattern din. May mga nilalaman na maliwanag. Unang-una, di ba? Sabi niya, when you pray, sabi niya, ano daw sasabihin niyo? Sabi niya, ang unang-unang sasabihin niyo, Our Father. Di ba? Kumbaga, yun yung unang-unang sasabihin ninyo. Pagkilala sa Ama. And then, ang sumunod, hallowed be your name. Ang sumunod na bahagi o nilalaman o nakalagay sa pattern ay ang pagsamba o pagtanghal, yung pagluwalhati sa pangalan ng Diyos, pagkilala kung sino siya talaga. And then yung pangatlong nilalaman ay yung your kingdom come o sa Tagalog, sumaamin o dumating nawa ang kaharian mo. And then after nung tatlong nilalaman na yon o bahagi na yon, ang sumunod doon ay yung sakalang magsasabi ng give us our daily bread o bigyan mo kami. And then patawarin mo kami o forgive us. And then ang sumunod, deliver us from temptation. So ang sinasabi dito ng Panginoon is that yung ibinigay niyang panalangin o turo niya na tungkol sa panalangin ay hindi niya ibinigay yung the Lord's Prayer para ulit-ulitin mo lang yon, mga salitang nandoon sa the Lord's Prayer. Kundi ibinigay niya yon bilang pattern, na yung nandoon, halimbawa nga yung Our Father, kaya niya ibinigay yon para kilalanin mo ang iyong Ama sa langit. Kaya niya sinabing, hallowed be your name, ay para sa iyong pananalangin ay sambahin mo, itanghal mo, luwalhatiin mo ang iyong Ama sa langit. Di ba? So, yun yung ginawa ng Panginoon. Nagbigay siya ng pattern para yung mga nilalaman doon sa pattern na yon ay lagyan natin ng salita,
Lagyan natin ng kung ano yung gusto nating sabihin sa Diyos tungkol sa kanyang pagiging Ama. Gusto nating sabihin kung papaano natin siya itatanghal, and so on and so forth. Yun yung tinatawag natin na pattern na makikita natin sa the Lord's Prayer. Na kumbaga, hindi ibinigay yan, the Lord's Prayer, para banggitin bilang isang magic prayer o magic word na palabang, open sesame! Pag sinabi mong ganun ay, ulit-ulitin mo lang yun ay bubukas yung pintuan ng kayamanan. Hindi ganun. Kundi ibinigay yan para mayroon tayong guide, mayroon tayong alam natin kung ano yung mga dapat nating sabihin pag tayo lalapit sa Diyos. And at the same time, yung sabi nga natin last week, kung ikukunik natin sa sinabi natin last week na gamitin natin yung salita ng Diyos, in other words, yung the Lord's Prayer ay ibinigay ng Panginoon para yung mga nakalagay doon ay punuan natin ng salita ng Diyos na ginagamit natin upang tayo ay manalangin. Okay? So, yun po yung makikita natin dyan, na itinuro ng ating Panginoon. Ngayon dito sa ating pag-aaralan sa pangalawang bahagi ng turo ng ating Panginoon, na may kinalaman sa pangalawang petisyon, yung tinatawag nga natin na Thy kingdom come, o sumaamin nawa, o dumating nawa ang kaharian mo. Dito ay mayroon naman tayong 4 na bahagi na makikita. 4 na bahagi na may kinalaman sa ano ba yung dapat nating ipinapanalangin. Pag tayo ay lumalapit sa Panginoon at sinasabing, dumating nawa ang kaharian mo. Okay? Dito makikita natin, una, pag sinabi nating dumating nawa ang kaharian mo, ito po ay may kinalaman sa tinatawag natin na conversion o yung pagpapasakop. Yung pag sinabi yung dumating nawa ang kaharian mo, sinasabi mo, Panginoon, dumating ka na at gusto kong sakupin mo ako. Gusto kong mapabilang sa iyong kaharian. Yun yung sinasabi natin. And then, ang pangalawa na sinasabi natin, pag sinabi nating your kingdom come, sinasabi rin natin, Panginoon, maitatag nawa o lalo nawang lumakas o lalo nawang lumago ang iyong paghahari, ang iyong pamumuno, ang iyong iglesia, ay lalong lumago at lalong tumatag, o yung tinatawag nating pagsasaayos o pagpapatibay. And then ang pangatlo na sinasabi natin pag sinabi nating thy kingdom come, syempre, di ba? Gusto nating magpasakop, gusto nating tayo ay sakupin ng kaharian ng Diyos, tayo sakupin ng Diyos, at gusto nating lalong tumatag at lumago ang iglesia ng Diyos o ang kaharian ng Diyos, mayroong opposition dyan. Mayroong hindi nagnanais dyan. Kung kaya't ang pangatlong sinasabi natin pag sinabing thy kingdom come is yung pagwasak o pagsira. Anong dapat nating wasakin at ano yung dapat sirain? Yung pagwasak at pagsira sa mga kapangyarihan o puwersa na lumalaban sa kaharian ng Diyos. And then ang kahuli-hulihan, pag sinabi nating thy kingdom come, is yung pinapanalangin natin na dumating na talaga yung kapuspusan ng paghahari ng Diyos o yung tinatawag nating kabuuan ng paghahari ng Diyos na talagang dumating na siya, yung tinatawag nating second coming in other words,
na makita na natin talaga yung kabuuan ng kanyang kaluwalhatian. Ano? So, yan po yung mga tatlong o apat na nilalaman dapat o na gusto nating sabihin pag sinabi nating Thy Kingdom Come. And sa ating pong Heidelberg Catechism at maging sa Westminster Catechism, nagkakasundo po sila sa sagot. Although medyo mayroon silang pagkakaiba sa mga word na ginamit, pero nagkakasundo sila sa sagot. Ano? Ito kasi yung tanong sa ating Heidelberg Catechism. Tanong number 123, kung may, sa inyong mga Tagalog Bible, sabi dito, ano ang ikalawang pagsamo? Ano? So, ang ikalawang pagsamo ay dumating nawa ang kaharian mo. At ano yung sagot? Sabi dito, ang ibig sabihin nito ay una, yung pagharian mo kami. Ano? Sa pamagitan ng iyong salita at espiritu. And then ang pangalawa, ano? Ay ang wasakin. Ano? Ay hindi pala. Ang pangalawa ay ang ingatan at palaguin ng iyong iglesia. Ano? Pangalawa. And then yung pangatlo, ang wasakin ang mga gawa ng dyablo at bawat kapangyarihang nag-aaklas laban sa iyo. And then, ang pang-apat ay yung pagharian o pangyarihin ang lahat ng ito hanggang sa kabuuan ng iyong kaharian. O sa sinabi nga natin yung kapuspusan ay dumating sa lahat para sa lahat. Ano? So, yan po yung sinundan natin na ating pag-aaralan. Yung nasa Heidelberg Catechism at maging yung nandoon sa Westminster Catechism na kinikater din natin ay halos pareho lang sila. Medyo nagkaiba lang sila ng konti sa order. Ano? Pero pareho ng mga nilalaman. Ano? So, dito makikita natin na pag sinabi nating Thy Kingdom Come o dumating nawa ang kaharian mo, ito ay may gyera. Ano? Tayo ay sumasabak sa pakikipagdigma. Ano? Dahil alam natin na yung pagnanais natin na mas lalong tumatag ang kaharian ng Diyos, lalong lumaganap ang kaharian ng Diyos, lalong lumago ang mga iglesia ng Diyos o ang kongregasyon ng Panginoon, ay mayroong oposisyon dyan. Ano? Mayroong hindi nagnanais na mangyari yan. Ano? So, una, ang pag-aaralan natin ay yung pagpapasakop o yung tinatawag na conversion o yung pagbabago na gagawin ng Panginoon sa atin. At ano yung sinasabi? Matthew 6:33. Ano nga ba ang sinabi? Seek first the kingdom of God. Ano? Yun yung ipinapanalangin natin na mangyari talaga sa atin. Ano? Sa pag sinabi nating Thy Kingdom Come, ang unang-unang ipinapanalangin natin ay kumilos ang Diyos sa atin na mga nasa loob ng kanyang kongregasyon o ng kanyang iglesia na tayo ay kanyang baguhin at sakupin upang talagang unahin natin ang kanyang kaharian. Na yung kanyang paghahari sa ating puso ang pakahangarin natin. Ano? Upang siya nga ay lubusang lating kilalanin at tayo ay kanyang mapagharian na yung kanyang biyaya ay nakikita sa atin. Ano? And syempre, pag ipinanalangin natin yun na tayo ay baguhin niya upang unahin natin, makapamuhay tayo na inuuna natin yung kanyang kaharian, syempre, hindi tayo magiging makasarili. Papanalangin din natin ng iba. Ano? Hindi lang yung ating sarili, kundi ang buong kongregasyon, hanggat maaari, pati yung iyong kapitbahay, ang iyong lahat ng mga iglesia na nagpapahayag ng totoong salita ng Diyos na kumikilala sa Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas,
Di ba? At nagpapahayag ng kabuuan ng sinasawag nga nating Ibanghelyo. Lahat sila ay ipapanalangin natin, upang sila din ay magpasakop talaga sa paghahari ng Diyos, na unahin ang kaharian ng Diyos. So yun yung unang bahagi na sinasabi natin pag sinabi nating thy kingdom come. At subukan nating manalangin. Ito? Samahan niyo ako sa pananalangin. Okay, let's pray. O aming Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nga po ay lumalapit sa inyo at kinikilala o tinatanggap ang inyong hamon sa amin o ang inyong sinasabi sa amin sa inyong Sermon on the Mount sa Matthew chapter 6, Panginoon, na sinasabi niyong unahin namin ang inyong kaharian. Panginoon, dinadalangin namin na kami nga po'y gabayan ninyo na patuloy na matuto sa inyong salita at magpasakop dito, Panginoon, dahil ito po ang pamamaraan upang kami ay lumago at unahin namin ang inyong kaharian. Pinapanalangin namin ang bawat isa sa kongregasyon na ito, ang aming mga matatanda sa iglesyang ito, na ang bawat isa ay tunay, Panginoon, na mabago at magpasakop sa inyong salita at sa inyong kalooban. At sila ay lumagong isang disipulo na nagdidisipulo din ng iba upang sama-samang maglingkod sa inyo. Amin na rin itinataas, Panginoon, yung aming mga kabataan na sila din ay lumago bilang mga nananampalataya sa inyo ng may knowledge and wisdom ng inyong pagmamahal na ipinadama o na ibinigay sa amin ng mga nananampalataya sa inyo. At dumating yung araw na sila ay makapagpahayag din ng kanilang pananampalataya upang sila ay tanggapin sa kongregasyon na ito bilang inyong mga anak. At inaalala na rin namin yung aming mga sanggol na inyong tinanggap sa pamagitan ng bautismo, Panginoon, na sila din ay patuloy na maturuan ng kanilang mga magulang o ng iglesyang ito na habang lumalaki o lumalago ay natututo din ng inyong salita na pagdating ng araw ay tumayo din sila ng may pananampalataya sa inyo lamang o aming Panginoong Hesus na kanilang Panginoon at tagapagligtas. O aming Panginoon, ipinapanalangin nga po namin ang buong kongregasyon na ito na kami nga po'y totoong maging inyong mga anak, na mabago ang aming puso't isipan ng lubusan na nagpapasakop sa inyo at inuuna ang inyong kaharian. Amin na rin ipinagkakatiwala sa inyo ang lahat ng mga grupo ng mga iglesia, ng mga kongregasyon sa mga palipaligid namin o maging sa buong city ng Las Piñas, sa buong bansa ng Pilipinas at maging sa buong mundo na rin, Panginoon, na ang lahat nga ng mga napapabilang sa inyong kongregasyon ay tunay nga pong mabago at magpasakop at unahin ang inyong kaharian. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So yan po yung unang nilalaman ng panalangin pag sinabi nating thy kingdom come. And din ang pangalawa na nilalaman ng ating panalangin pag sinabi nating thy kingdom come ay yung pagsasaayos o pagpapatibay ng kaharian ng Diyos. Pag sinabi nating thy kingdom come, ay sinasabi nating, Panginoon, ikaw ang magtatag, ikaw ang magpatibay. Kasi yung ating kongregasyon o yung kaharian ng Diyos, kung tutuusin, wala tayong magagawa para palakasin ito. Wala tayong magagawa para palaguin ito. Ang Diyos lang ang may magagawa niyan. Di ba? Maliwanag yung sinabi ng Panginoon. I will build my church. Siya ang nagsabi niyan. So tayo mga mananampalataya, ano ang parte natin doon? So tutuusin, wala. Pero
dahil gusto natin na patuloy na buuin o patatagin o palaguhin ng Panginoon ang kanyang kaharian o ang kanyang iglesia, ang kanyang kongregasyon, ito ngayon ang ginagawa natin, yung tayo'y manalangin. Yung patuloy nating ipanalangin na tunay nga na palaguin ng Panginoon ang kanyang kongregasyon. Tingnan niyo yung sinasabi sa Awit 51. Awit 51 verse 18. Maganda yung sinasabi dito tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang sabi dito, gawin mo o gawan mo ng mabuti ang Siyon sa iyong mabuting kaluguran. Ano sabi to? Itayo mo ang mga pader ng Jerusalem. Yung Zion at saka yung Jerusalem ay nagpapakita ng pagtatatag ng Diyos ng kanyang kaharian doon sa lumang tipan. Yun yung larawan, yun yung pagsasalarawan ng Diyos kung paano niya itinatatag ang kanyang kaharian. And then sa Gawa, chapter 2, kung pupunta tayo sa bagong tipan, chapter 2, 42 and 47. Gawa 2, 42 and 47. Makita ninyo dito, sabi dito, nananatili silang matibay sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama, pagpuputol-putol ng tinapay, at sa pananalangin. Diba? And then, ano nangyari daw? Dahil ginawa nila yan, lagtaw na tayo sa verse 47, na nagpupuri sa Diyos at, ano daw? Nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Di ba? Ang Panginoon ang nagpapalago sa iglesia. Ang Panginoon ang nagdadagdag. Siya ang nagdadala ng mga kanyang inililigtas sa ating kongregasyon. Kung kaya yun yung ipinapanalangin natin. Na patuloy na palaguin o dagdagan o patatagin ng Panginoon ang kanyang iglesia. And alam natin, ito yung isang favorite verse, yung Matthew 16 verse 18, na ano sinasabi doon? The gate of hell, o yung tawag nito, ang kapangyarihan ni Satanas ay hindi mananaig sa iglesia ng Diyos o sa ang tinatawag dito sa Matthew 16 ay si Kristo, yung bato, yung ating muog, yung ating tanggulan. Sabi diyan, hindi siya mananaig. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus, sa pamagitan ng batong ito ay aking itatatag ang aking iglesia. Ang batong iyan ay walang iba kung hindi si Kristo. Although may mga nagkakamali sa Matthew 16 verse 18 na ang tinutukoy daw ay si Pedro kasi binanggit si Pedro doon, pinalitan yung kanyang pangalan ng bato. Pero ang tinutukoy talaga doon na bato na pagtatatagan ng iglesia ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At ang sinasabi doon, hindi mananaig ang kapangyarihan ni Satanas sa matatag na bato. So dito makikita natin na yun yung isang nilalaman ng ating panalangin pag sinabi nating Thy kingdom come. Na tayo ay nananalangin ng ninanais natin sa ating puso ay walang iba kung hindi ang lumago ang paghahari ng Diyos, lumago ang kaharian ng Diyos upang tayo ay patatagin sa ating pagsunod sa Kanya. Okay? So, manalangin ulit tayo at ipanalangin natin yan. Tayo manalangin. O aming Panginoon,
Tunay nga na ikaw ang nagtatag ng Jerusalem. Ikaw ang nagtatag ng pader ng Jerusalem na nagpapakita, Panginoon, na ikaw po talaga ang nagtatatag ng iyong kaharian. Ikaw ang nagtatayo ng iyong iglesia, Panginoon, dahil ikaw lamang ang makakagawa po nito. Kung kaya't kami po ay lumalapit sa inyo at isinasamo na gamitin mo ang iyong mga anak, gamitin mo ang iyong mga tinawag upang kami ay makahayo sa iyong pangalan at gamitin mo kaming makapagpahayag ng iyong salita. At sa aming mga panahon, Panginoon, ng pangangailangan ng iyong pagtulong sa panahon ng mga tukso, sa panahon ng kalamidad, sakit o kahirapan, Panginoon, umaasa po kami sa inyong tulong na sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu ay palakasin mo kami na matuto kaming sa iyo lang kami talaga pumanig, Panginoon. Na sa iyo lang kaharian kami magpasakop. At handa nawa kami na itanggi ang anumang panunukso ng mundong ito. Dahil sa iyo lamang kami dapat maging loyal, Panginoon, at hindi ang ano pamang tukso o pangaakit ng sanlibutan ito. Kaawaan mo kami, Panginoon, na tunay nga po na makapamuhay kami ng may katatagan dahil kami ay nakasandal o angkla, nakatayo sa batong luklukan na walang iba kung hindi ang aming Panginoong Hesus. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Di ba? So, ang pangatlo na nilalaman pag sinabi nating Thy kingdom come, ay yun pananalangin natin para sa oposisyon, para sa kalaban ng kaharian ng Diyos. At ano yun? Yung tinatawag na nating pagsira sa kaharian ni Satanas. Ano? Pag sinabi nating Thy kingdom come, alam natin mayroong hindi sumasang-ayon sa panalangin na iyan. At walang iba kung hindi ang tinatawag nating puwersa ng kadiliman. At yung puwersa ng kadiliman ay may tatlong representasyon. Alam niyo ba yun? Yung tinatawag nating ang mundo, yung ating lumang pagkatao, at ang dyablo. The world, the flesh, and the devil. Ano? Yan yung tatlong kalaban o kumakalaban o ginagamit ni Satanas na sumalungat sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Ano? So, sa Matthew 16 nga, ulitin ko lang, na bagamat nandyan yung mga oposisyon, ay alam naman natin, sinabi na ng Panginoon na walang hindi mananaig ang kapangyarihan na iyan. Ano? At sa Romans chapter 16 verse 20, ay ipinapahayag din ni Pablo, tingnan natin, Romans 16 verse 20. Sabi dito ni Apostol Pablo, at si Satanas, ano daw? Ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng iyong mga paa. Ang tinutukoy dyan, ang Panginoong Hesus. Ano? So, sinasabi nga dyan na hindi mananaig si Satanas o ang puwersa ni Satanas, gamitin man niya ang mundo, gamitin man niya tayo mismo, yung ating lumang pagkataong makasalanan, ay hindi yan mananaig sa Panginoong Hesus. Bagkus, aapakan lang niya yan
at kanya itong wawasakin at dudurugin. Ano? Yan na ang nakatakda na mangyayari. Kung kaya't sinabi rin ni Juan, sa 1 John chapter 3, verse 8, yung pangitain niya na ipinakita ng anghel sa kanya, 3 verse 8, na mangyayari sa takdang panahon ng Panginoon. Sabi niya, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. Dahil dito, sabi diyan, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang ang gawa ng dyablo. Di ba? So yun po yung katotohanan na nangyayari o mayroon pag sinasabi nating thy kingdom come, ipinapahayag din natin o ipinapanalangin din natin na patuloy at lubusan ng wasakin ng ating Panginoon ang sabihin na natin paghahari-harian na ginagawa ni Satanas sa mundo, sa ating buhay, at lubusan ng ibigay ang tagumpay sa ating tinatawag na pamumuhay bilang mananampalataya. Okay? So, panalangin din natin. Panginoon, Ikaw po ang aming dakilang Diyos. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sinabi mo, Panginoon, na kaya pumarito ang aming Panginoong Yesus ay dahil upang kami iligtas. Ngunit para kami mailigtas ay kailangang wasakin ang gawa ng dyablo sa aming mga buhay, sa mundong aming ginagalawan, upang kami ay patuloy na makapamuhay ng malaya para sa inyong kaluwalhatian. Kaawaan mo kami, Panginoon, na una sa lahat ay palayain mo nga kami ng lubusan sa impluwensya ng kasamaan sa aming mga puso. Na tuluyan kaming mabago, na namumuhay na para sa inyo lamang. At ganun din naman, Panginoon, tulungan mo kami, na tulad nga rin na sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12, na huwag kaming umayon sa takbo ng sanlibutang ito, kundi kami makapamuhay na naayon sa inyong kalooban, na huwag maging malakas na impluwensya ang mundo, kundi mapaglabanan nga po namin ito sa inyong biyaya. Kaawaan mo kami, Ama, sapagkat ikaw lamang po ang makakagawa nito sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. And then ang pang-apat, ano yung pang-apat na nilalaman ng panalangin na iyan? Pag sinabi nating, thy kingdom come, yun ay ang kapuspusan o kabuuan ng paghahari o ng kaharian ng Diyos. Alam natin, tayo ngayon ay namumuhay na by grace, ika nga, sa kaharian ng Diyos. Pero yung kapuspusan ng kaharian ng Diyos, wala pa. Kaya nga nakakaranas pa tayo ng mga kapighatian. Kasi hindi pa talaga dumarating. At mangyayari yan pag siya'y muling bumalik. At sa kanyang muling pagbabalik, hindi lang siya yung babalik, kundi babalik siya na upang dalhin o upang iparanas talaga sa atin yung kapuspusan ng kaharian ng Diyos. O yung tinatawag nating kabuuan ng kaluwalhatian ng kanyang kaharian. So, may sinabi sa Lumang Tipan, si Habakuk at saka si Isaiah, na ang sinasabi nila, pagdating ng Panginoon, pag dumating na talaga yung kapuspusan ng paghahari ng Diyos, ang kanyang kalooban o ang kanyang salita ay pupunuin ang sanlibutan.
na para bang pag yung dagat na puno ng tubig, ganoon ang tawag nito, yung pagkaka-illustrate ni na Isaiah at saka ni Habakuk, na mapuno ng kalooban o ng katalinuhan o ng salita ng Diyos ang daigdig. Kung paano mangyayari yon, ang illustrate, ang inilarawan lang, ang ginamit lang nilang paglalarawan ay kung paano daw napupuno ang dagat ng tubig, ay ganun din daw mapupuno ang mundo sa katalinuhan o sa kaalaman ng Diyos. At yun ay tinatawag nga natin ang kapuspusan ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang kaharian. And then, sinabi sa aklat ng Korinto, sabi ni Pablo, tingnan lang natin to, 1 Corinthians chapter 15, First Corinthians 15, verse 28. Sabi ni Pablo, subalit kapag ang lahat ng mga bagay ay ipinasakop na sa Kanya, sabi diyan, ang anak ng kapuspusan din ay sa Kanya nagpapasakop ng lahat ng mga bagay sa Kanya. Okay? Upang ang Diyos ay maging lahat para sa lahat. So, ang lahat ay magpapasakop sa Diyos o yung tinatawag natin na sa huling panahon, sa muling pagbabalik ng Panginoon, ang mangyayari talaga ay sabi nga sa Revelation chapter 22 at sa mga susunod pang mga talata, ang lahat ay ng tuhod ay luluhod. Ang lahat ng dila ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. Na kumbaga sa panahon na iyon, naniniwala ka man sa Diyos o hindi, pag nakita mo yung kaluwalhatian ni Kristo sa kanyang pagdating, sasabihin mo na rin talaga, totoo nga, na siya ay Diyos. Pero kung hindi ka mananampalataya, kahit sabihin mo man yun, huli na. Naigets nyo? Pero sa panahon ngayon, sinasabi sa atin na tayong mga nananampalataya sa itinuturo ng Panginoon na tayo manalangin, thy kingdom come, ang kahuli-hulihan na gusto natin o na nilalaman ng ating panalangin ay sinasabi natin, Panginoon, dumating na nga nawa ang iyong kaharian. At sinasabi nga sa Revelation na sabi ng anghel kay Juan, darating talaga ako ng mabilisan. I am coming quickly. Na ibig sabihin, pag dumating ang Panginoon, kung hindi ka handa, kung hindi ka pa maghahanda ngayon sa kanyang muling pagdating, mawawalan ka na ng panahon kasi biglaan. Biglaan ang kanyang pagdating. Kung hindi ka handa, magugulat ka talaga. Yun yung sinasabi sa atin dyan. Kung kaya't sa ating panalangin, pag sinasabi nating, Panginoon, dumating nga nawa ang iyong kaharian, dumating ka na nga nawa, bumalik ka na nga nawa, ang sagot niya sa atin, oo, babalik talaga ako at mabilisan yan. Babalik talaga ako at mabilisan yan. Kung kaya't, sinasabi ng Panginoon? Ngayon pa lang maghanda ka na. Huwag mo nang intayin na mahuli pa ang lahat. Dahil sa araw na iyon, lahat ay talagang magpapakumbaba sa harapan ni Kristo. Dahil talagang lubos-lubusan kikilalanin siya na tunay na anak ng Diyos
na tunay na Diyos na karapat-dapat na kilalanin sa kanyang pagka-Diyos. So ang huling nilalaman ay ang paghingi sa Panginoon ng kapuspusan ng kanyang paghahari o ng kanyang kaharian na dumating nawa. So ipanalangin muli natin. O Panginoon, tunay nga po na sinasabi mo sa inyong salita na ikaw nga ay darating na mabilisan. Kung kaya't ang sagot namin dyan, Panginoon, ay Amen. Panginoon, dumating ka na nga nawa. Kung kaya't sa katotohanan iyan, Panginoon, ang aming pagsamo, ay tulungan mo nga kami na patuloy na magpasakop sa iyo. Patuloy na manaig sa amin ang inyong biyaya, na ang dugo ng aming Panginoong Yesus ay tunay na mahugasan ng lahat ng aming mga kasalanan. At tunay na kami ay maging mga tao mo, Panginoon, mga disipulo mo, na laging inuuna, na laging naghahangad na dumating ka na nga nawa. Panginoon, nais talaga naming makita na ang kapuspusan ng iyong kaluwalhatian. Nais naming maranasan na ang kabuuan ng iyong biyaya, na makita ka namin kung gaano ka talaga kaluwalhati, at makita namin at maranasan namin ang tunay na paghahari mo ng kabuuan sa aming mga buhay. Aming idinadalangin ang bawat isa, lalaki man o babae ng iglesyang ito, bata man o matanda. Panginoon, tunay nga po na baguhin mo kami. Tunay na puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Tunay na buhusan mo kami ng iyong biyaya, Panginoon, upang bago pa man dumating ang kapuspusan ng iyong kaharian, bago ka pa man bumalik na muli, Panginoon, ay tunay nga pong maging handa na po kami na nag-iintay, na nagsasabing, Panginoon, dumating ka na nga nawa. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga sarili. Pinagkakatiwala sa inyo ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga kaibigan. Pinagkakatiwala namin ang bawat tao na sumasamba sa iglesyang ito. Bawat iglesia na nagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa aming mga kapitbahay, Panginoon, na mga kongregasyon, at maging sa lahat ng mga kongregasyon sa bayang ito, sa bansang ito, at sa buong mundo, Panginoon, na tunay nga pong kaawaan mo kami. Tunay nga pong makapamuhay kami ng may kahandaan at naghihintay nga talaga na ikaw ay dumating na at maranasan na namin ang kapuspusan ng inyong paghahari. Kaawaan mo kami. Itong aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Alam niyo mga kapatid, yung itinuro ng ating Panginoon o itinuturo ng ating Panginoon na panalangin ay sinasabi nga natin, nasa Biblia lahat yan. Yan ay ibinigay ng Panginoon at sinabi niya, gamitin ninyo ang Biblia o ang salita ng Diyos upang punan ang mga nilalaman o ang guide na iyan ng panalangin na ibinigay ko sa inyo. And tayo nga sa umagang ito ay nasa parte na ng sinasabing Thy kingdom come. At ibinigay nga ng Panginoon yan, ulitin natin, upang ipanalangin na tayo mismo una sa lahat ay pagharian ng Diyos. Na tayo mismo una sa lahat ay tunay na unahin natin. Baguhin niya tayo upang mamuhay tayo na inuuna ang kanyang kaharian. And then pangalawa,
na yung iglesia ng Diyos ay kanyang palaguin at patatagin. And then, ang pananalangin na yung oposisyon, ika nga, yung nagnanais na gibain o sirain ang kaharian ng Diyos, ay sirain na rin ng Diyos mismo. Dahil yan naman ay kanyang itinakda na. And then, ang panghuli, ay yun nga, ang dumating na talaga ang kapuspusan ng paghahari ng Diyos, na tayo ay kanya na talagang pagharian ng buo. Ano? So, sa ating pagtatapos, tayo po muli ay manalangin. At subukan nating sundan yung panalangin naman ni Matthew Henry sa bahaging ito na Thy Kingdom Come, kung paano yung ginawa niyang panalangin. Ito po, tayo po'y manalangin. O Lord, in your name, kami po'y lumalapit at inihingi namin, Panginoon, na kami nga po ay inyong i-sanctify, kami inyong i-glorify, na sa pamamagitan ng inyong pangalan, Panginoon, ay gawin mo nga po kaming banal, base sa ginawa ng aming Panginoong Yesus na pagpapabanal sa amin. Gawin ninyo kami, Panginoon, na mga taong namumuhay, na dinadakila, niluluwalhati ang iyong pangalan lamang. Mga taong tunay na ang pinagsusumakitan o ang inuuna namin ay ang iyong kaharian lamang. Mga disipulo mo, Panginoon, na ang ninanais ay ang maitanghal ang iyong pangalan. O Panginoon, patuloy ka nga pong kumilos sa aming buhay upang ikaw ay aming maluwalhati sa lahat ng aming ginagawa. Na ikaw at ikaw lamang ang siya naming kikilalaning nagahari. Na ang iyong kapangyarihan lamang ang siya naming pinanghahawakan. At matuto kami, Panginoon, na panghawakan ang iyong mga pangako at makapamuhay kami na tunay ngang ang iyong kaharian lamang o namumuhay lamang kami na bilang iyong mga disipulo na tunay na nagpapasakop sa iyong kalooban. Panginoon, itinataas din namin ang aming bayan, ang aming bansa, ang mundo na aming ginagalawan. Panginoon, napakarami pong mga kapighatian, napakaraming mga kaguluhan, kahirapan, sakit sa mundong ito, Panginoon. Ngunit alam po namin na ang lahat ng ito ay nangyayari base sa inyong kalooban. Nangyayari dahil ikaw ang nagpapangyari o nagpapahintulot nito, Panginoon. Kung kaya't amin pong isinasamo na tunay nga pong maghari ka na, tunay nga pong dumating na ang iyong kaharian, at sakupin mo na nga po, Panginoon, ang aming buhay, ang aming buong mundo, Panginoon, at tunay ngang makilala na ang iyong tunay na paghahari bilang natatanging Diyos na dapat na katakutan at itanghal. Panginoon, pinagkakatiwala po nga namin ang lahat ng ito
sapagkat tangi at tanging ikaw lang ang makagagawa nito. Sa inyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito'y dinadalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.